Dumarami ang paglutang ng mga imahe ng demonyo sa buong mundo ngayon. Ang pagdiriwang ng modernong revival ni Moloch sa Japan ay lumutang ang 100 imahe ng demonyo. Ang Bohemian Clubs ay pinalago ang ritual para kay Satanas na ginagawa ng mga elitista. Anong 6 na mga scheme na gagawin ni Satanas sa mga huling araw? Maligayang pagdating mga mahal na kaibigan dito sa channel ng Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia. Maraming salamat sa pagsuporta sa media ministry na ito. Mangyari na i-like at paki-share ang napapanahong video na ito. Ito ang propetikong babala na dapat ninyong malaman. Sa Estados Unidos, ayon sa sfgate.com, ang taunang kaganapan ng Bohemian Grove ay isinagawa sa Bay Area noong July 24, 2023. Bakit ginagawa ito ng maraming mga politiko at maraming mga elitista sa mundo? At kabilang na dito ay si Bill Gates na nakita sa sinasabing Bohemian Grove kung saan sila ay nagsasagawa ng pagsasakripisyo at sumasamba sa isang dambuhalang rebolto ng Kuwago na ito'y isang satanismong pagtitipon sa Northern California mula sa mga bangkero, CEO, media executives at mga dating presidente ng Amerika. Ayon sa politiko, kung sinabi ni McCarthy na sa Bohemian Groves ay lahat ng kanilang pinagagawang pagtitipon ay ang magdasal sa Kuwago. Ginagawa nilang normal ang pagsamba sa rebolto ng Kuwago na nakasuot ng mga roba at nagniningas ng apoy, isang pagsamba sa Diyos ng mga pagano sa modernong panahon. Maaring si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan nitong mga lihim na kulto upang makontrol ang mundo. Isang paalaala sa Leviticus 18:21, huwag magbigay ng sinuman na ang inyong mga anak ay susunugin at gawing sakripisyo sa Diyos na si Moloch. Sa Roma, si Moloch ay muling binuhay, ang rebolto ng paganong Diyos kung saan ang bata ay inaalay sa makalumang panahon. Sa kasalukuyan, siya ay inilagay sa pasukan ng Coliseum sa Roma kung saan ang puok na ito ay itinalaga ito bilang isang sagradong lugar dahil maraming mga Kristiyanong martir ang namatay doon at ito ay inaprubahan ng Vatican. Bakit ang isang relihiyosong simbahan ay nag-endorso ng isang paganong rebolto? Ayon sa christianpost.com, sobra kaming excited sa araw na napagdesisyonan naming puntahan ang Coliseum na ito. Ayon kay Alexandra Clark, ngunit nang kami ay dumating doon, ang nakakatakot na tanawin ang siyang bumulaga sa amin doon. Ang nakatayong bantay sa pasukan ay ang napakalaking paganong estatwa na si Moloch. Inilagay ito sa prime spot upang ang lahat na pupunta doon sa Coliseum, siya ay madadaanan. Dagdag pa niya na darama ko na sadyang inilagay doon para kutyain ang mga martir sa puok na kung saan sila ay pinagpapatay. Sa Switzerland, naalala niyo po pa ba noong nakaraang taon nang binuksan ang itinayong pinakamalaki at pinakamalalim na tunnel? Nakakatakot talagang seremonya na halatang pagsamba sa Diablo. Isa pang senaryo ang ipinalabas kung saan ang mga tao ay sumasamba sa demonyo sa isang nilalang na taong kambing na kinakatawanan ni Satanas. Pagkatapos nito, makikita ang mga tao na umakyat sa tunnel at nagbigti bilang sakripisyo sa Diablo. Sa screen ay makikita ang animation kung saan ang 3 lalaking trabahador ay inihagis pababa sa lagusan at sila'y sinalo ng higanting kamay ng demonyo at ang ganitong seremonya ay naging karaniwan na lang sa kanila. Sa Japan, May 2023, sa Kyoto ay may isang tanyag na festival na kilala bilang Hiyaki Yagyu o gabi ng parada ng 100 demonyo na kinukuyog ng mga babaeng Hapones na may mga demonyong imahe na may konsepto ito ng pandemonium sa English na upang likhain ang maalamat na kaganapan ng pagsasalakay ni Oni at Yokai sa mundo ng mga tao. Daan-daang mga tao ang nagbihis ng satanismong mga kasuutan na inihalaw mula sa Japanese folklore. Ang pagsuot ng mga costume nito ay upang mawala ang pagkakilanlan ng mga tao na nilikha mula sa larawan ng Diyos, Genesis 1:26, at upang maihayag ang larawan ng halimaw ayon sa Apokalipsis 13. Kinukutya nila ng lubusan ang Diyos na gaya ng kanilang ginawa noong 2023 sa malademonyong karnabal sa Brazil. Ang lahat ng ito ay isinasaayos ng masamang espiritu na nagmula sa Diablo upang luwalhatiin ang kadiliman.
sa Washington DC. Isang rebulto ang itinayo sa Washington DC na iyon ay tinatawag na dumating kami sa kapayapaan. Ang rebultong ito ay may 4 na malademonyong muka. Ang estatwa ay may dibdib na gaya ni Baphomet na may pentagram sa kanyang baywang at sa kanyang noo at may mga misteryosong nakasulat sa kanyang buong katawan. Ang rebultong ito ay walang iba nais nilang ihayag kundi ang satanismo. Makakakita ka pa ng isang rebulto na nakayuko. Malinaw na ang mensahe nito ay ang sambahin ang Diablo na inihayag mula sa Apokalipsis na magkakaroon ng larawan ng isang hayop at karamihan ay naramdaman ito bilang demonyong pagtatagpo. Kinapupuotan ni Satanas ang paglalantad ng kanyang kagamitan na nagpapakita ng kanyang tanda na malapit na ang kanyang katapusan. Dapat ganap nating alam kung ano ang ginagawa ni Satanas upang dayain ang karamihan. Narito ang 6 na scheme ni Satanas sa mga huling araw. Una, manlilinlang si Satanas sa pamamagitan ng pagkalat ng kanyang kasinungalingan. Apokalipsis 12:9 at inihagis ang dragon ng matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Tinutukoy din ni Jesus si Satanas bilang ama ng kasinungalingan. Iniisip mo ba kung anong sandata ang ginamit ni Satanas sa digmaang ito sa mundo? Ang digmaang nangyari sa langit ay hindi digmaan ng baril at bomba, hindi ng busog at palaso, kundi ito ay isang digmaan ng mga salita. Ginawa ni Satanas ang kaalaman sa kasamaan na isang kaakit-akit na gumagamit ng kasinungalingan na kumakatawan sa karakter ng Diyos. Dahil alam niya na tatalikuran ng tao ang mapagmahal na Diyos kung hindi nila maunawaan ang karakter nito sa pamamagitan ng pagpili at makinig kay Satanas at piliing tumalikod sa Diyos na siyang pinagmulan ng buhay at mararanasan ang natural na kamatayan. Ang pangalawa, si Satanas ay makikidigma sa mga tao ng Diyos. Ang Kristyanismo ay inuusig sa panahon ng lumang imperyo ng Roma sapagkat kung ikaw ay makikilala na isang Kristiyano at kapag hindi ka mapilit na sumamba sa mga Diyos-Diyusan, ikaw ay dadalhin sa mga teatro at doon ay papakain ka sa mga leon na masayang pinanunood hanggang sa ikaw ay mamamatay. Ito ang panahon ng pag-uusig na ginamit ni Satanas ang karahasan para usigin ang bayan ng Diyos. At sa mga huling araw ay uulitin ang kasaysayang ito. Kapag hindi sambahin ang larawan ng halimaw, ay papatayin ka. Ito ang batas ng kamatayan. Ang pangatlo, si Satanas ay kanyang imi-misquote ang Biblia at dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang at nakakita si Satanas ng pagkakataon upang linlangin si Jesus. Sa Mateo 4:3 at dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bato. Ngunit sinabi ni Jesus sa Deuteronomy chapter 8 verse 3, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmula sa mga bibig ng Diyos. Sa tuwing inaatake ni Satanas si Jesus, partikular na sinasagot niya ito ng banal na kasulatan na kanyang sinipi sa mga aklat ng Deuteronomy. Pagkatapos nito ay sinabi ni Jesus na umalis ka, Satanas, dahil nasusulat na dapat mong sambahin ang Panginoon mong Diyos. Ang ikaapat, si Satanas ay gagawa ng mga huwad na mga himala. May iilan na mapagpapakilalang mga propeta na babangon at magsisimulang maghihikayat ng maraming mga tao na gagamit ng mga mensahe, magpapagaling ng mga may sakit, magbabangon ng mga patay at magpapababa ng kahit apoy na mula sa langit. Paniniwalaan mo ba sila? Kaibigan, ang iyong ultimate destiny ay maaring nakasalalay sa kakayahan mong makilala kung ano ang totoo at huwad na propeta. Si Satanas sa mga huling araw ay gagawa ng mga huwad na mga himala upang linlangin maging ang mga hinirang. Mateo 24:4, sapagkat may lilitaw ng mga bulaang Kristo at magpapakita ng mga kababalaghan na kung maari ay kanilang dadayain na kahit ang mga hinirang. Ang ikalima, si Satanas ay magdadala ng mga karamdaman at kapighatian. Sa Job chapter 2 verse 7, kaya umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon at sinaktan si Job sa pamamagitan ng mga pigsa mula sa korona ng kanyang ulo hanggang sa kanyang talampakan.
Dinais ng Diyos ang maranasan natin ang kaibahan ng mabuti at masama dahil ang orihinal na plano ng Diyos sa sangkatauhan ay hindi makakaranas ng karamdaman o kalungkutan man sa perpektong paraiso ng Diyos. Ipinapakita ng Biblia na si Jesus bilang ating dakilang manggagamot, isang mapagmahal na manggagamot. Ang lahat na nangyari kay Job ay nasa ilalim ng direktang impluensya ni Satanas. Maaring may magtatanong, bakit hindi pinagaling ng Diyos ang aking ina na namatay o ang aking lolo na pumanaw dahil sa kanser? Sinasabi sa Pilipos 3:21, sino ang magbabago ng aming makasalanang katawan upang ito'y mahubog na tulad ng kanyang maluwalhating katawan? Kaibigan, kung si Jesus ay hindi ka pinagaling sa buhay na ito, ikaw ay kanyang pagagalingin sa kanyang pagbalik at gagantipalaan tayo ng niluwalhating katawan. Ika-6, bitag ni Satanas. Sa gayon ay maliliwanagan ang kanilang pag-iisip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag sa kanya upang kanilang sundin ang kanyang kalooban. Maging handa at mapagbantay sapagkat ang inyong kaaway na si Satanas ay naglalakad na parang umuungal na leon na naghanap ng masisila. Ang dyablo ay nanakot na gaya ng isang leon na umuungal upang ipakita kung gaano sila kalaki upang takutin ang kanilang biktima at mga kasandali. Ang dyablo ay umuungal din upang magtanim ng takot at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-uusig, mabangis na mga pagsubok at malalakas na mga tukso upang huwag kang matakot sa umuungal na liyong ito sapagkat may isang hari lamang at isang tao na naging sagisag ng Juda. Tingnan mo ang leon mula sa lipi ni Juda na nagtagumpay. Apokalipsis 5:5. Patuloy tayong magdasal, magbasa ng salita ng Diyos. Ilagay natin ang ating mga buhay sa ministeryo at proseso ng paglilingkod kay Jesus na maging kagaya niya, na mabuhay na may kagandaang loob ng Diyos. Pakitype lang po sa inyong mga comment section, si Jesus ang ilaw ng aking buhay. Kaibigan, patuloy lang tayong sumubaybay dito sa Vince Traveler's Diary para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.